Bilang bahagi pa rin po, ayan, seryoso na tayo, ng pagdiriwang ng National Women's Month. Mahalagang tips po at kaalaman naman ang aming ibabahagi sa ating mga kababaihan. At kalalakihan na rin, hindi lang kami to, kayo rin, ha? Kailangan nyong makinig dito. Alam nyo ba na dito sa ating bansa, breast cancer po ang most common cancer na tumatama sa mga kababaihan. Kaya para bigyan tayo ng mas malawak at mas maintindihan pa natin ng husto na kaalaman tungkol dyan po, makakasama po natin ngayong umaga ang isang eksperto, Dr. Alody! Alody Mejia! Good morning, Doc! Alody! Ang kita mo, Alody! Hello po. Alody, upo po kayo rito. Salamat. Sa aming ayan, may dala-dala siya. May dala-dala po siya. Oo, ayan. Eto na. Bumati ho muna kayo ng good morning sa ating mga Net25 viewers at sa Radyo Agila po. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga viewers. Yes. Eto na. Ang unang kong tanong po agad, Doc, ano po yung sintomas ng breast cancer? Ang breast cancer, malalaman mo siya kapag may nakakapakang bukol o kaya kung meron kang ibang nararamdaman, masakit ba or may pagbabago sa balat, mamumula or pagbabago sa ating mga utong at saka hulma ng suso. Yun. Nako, kailangan conscious tayo sa ating katawan, lalo na doon sa parting yan, sa ating dibdib at or sa ating suso. Paano po natin ma-identify ang stages ng breast cancer, Doc? Ito ay ma-identify ng ating mga doktor kapag dumaan ka na sa mga imaging, yung sinasabi nating mga mammogram at ultrasound, para makita talaga kung may breast cancer ka. Mula doon nila ibabase kung anong stage ang meron ka. Okay. Mammogram. Babalikan ko lang yun, ha? Yung mammogram, kailan dapat yan sinisimulan at gaano kadalas ang pag-undergo sa ganyang klase ng proseso? Ang mammogram, pinakamaganda, simulan natin sa edad 40 pataas. Okay. Ginagawa ito kada taon para mahuli natin ang breast cancer ng pinakamaagang stages niya. Ang pinakamaaga kasing stage ng breast cancer, walang bukol. Tuldok-tuldok lamang na nakikita natin sa mammogram. Akala rin ng mga tao, natatakot sila, mammogram, iniipit daw yung dede, masakit yun. Pero hindi po yun totoo. Ayan. Ayan agad. Binigyan na tayo agad ng mga maling paniniwala. Ayan. So, kailangan every year, 40 plus taas every year, kailangan magpapacheck. Okay. Bukod po sa mammogram, ano pa po yung ibang mga proseso na kailangan daanan para malaman or ma-detect yung inyong breast cancer? Unang-una, importante sa ating mga viewers, mga kababaihan, na magsalat ng suso kada buwan. Okay. Para sa mga nire-regla pa po, importante na isang linggo pagkatapos ng regla, magsasalat ng suso. Pero pag kunyari menopausal na, kahit once a month lang. Pwede na yun. Ayan. Ano ibig sabihin ng once? Di ba yung may, kasi yung at least yung may menstruation pa rin. Meron silang proseso kung kailan. But of course, yung wala ng mga hindi na dinadatnan ng menstruation po, paano? Kailan po yung perfect time para magsalat po ng inyong dibdib? Kung kailan nila prefer. Kung gusto nila kada uno, kada quincenas, or kada payday, pwede naman. Para hindi nila makakalimutan. Ayan, okay. Ano po yung sanhi ng mga breast cancer? Maraming dahilan kung paano nagkaka-breast cancer ng isang babae. Pero hindi talaga natin matukoy kung alin talaga yung pinaka-root cause. Ang isa dito ay matagal na exposure sa female hormones. Kaya importante dyan yung kailan maagang nagsisimula ng regla at kung late na nagme-menopause. Nabanggit niyo po yung early na nagkakaroon ng regla. What do you mean po? Anong age po yung sinasabi nating early magkaroon? Ako, yung mga kabataan ngayon, meron ng 8 years old pa lang, may regla na. So, mas mataas po ba yung ano? Mas mataas ang chance na How about yung mga 10 years old? Ganyan, ganon din po? Yes, kasi yung usual na pagkakaroon ng regla, mga 12. Diba? Kaya the earlier, mas expose ang katawan mo sa female hormone. Bakit ho ganon? Ano hong paliwanag na bakit ho parang pag early yung inyong menstruation, mas malaki ang risk? Yung female hormones kasi natin, masistimulate niya yung mga bukol sa ating suso. Naku. Kailangan talaga, ang dami natin kailangan matutunan regarding dito sa sakit na to, Doc. Ito na, Doc. Syempre may hawak ngayon dito si Doc sa atin na, ano ba tawag mo rito? Ang ating... Sa medical field.
Ito ang ating model lang para ma-demonstrate natin Oo. kung paano magsalat ng suso kada buwan. Oo. Parang molde. Parang marike sa mga nakikinig po ngayon sa Radyo Agila para at least alam niyo na kung ano po yung nangyayari po ngayon. Para pong molde ng hubog ng katawan ng babae. Yes. Siyempre may dibdib po. Dahil gusto nating ipakita sa inyo ang tamang proseso po ng pagsalat ng inyong dibdib. Para malaman nyo at mabawasan din ang risk natin na 'di ba? Kung kailan late na at may sumasakit na. Alam niyo ba pag may sumasakit na, malala na yung doc, 'di ba? Pag may nararamdaman ka na matindi, malala na yun. So kahit wala kayong nararamdaman, naku, magsalat na po kayo. Kailangan po 'yun. Okay. Paano po yung tamang pagsasalat ng inyong dibdib? Hawakan ko po, Doc, para Dalawa po sa yung inyo. posisyon natin. Isa pag naka-upright ka o nakaupo, nakatayo, at isa pag nakahiga. Sige, pag nakatayo po muna tayo at nakaupo, paano po ito? Pareho lang ba or magkaiba? Pareho lang, Okay, pero sige kasi po. may mga bagay na mas madali natin makapa pag upright ka, mas madali rin magkapa pag nakahiga. Wow! O sige, maganda yan, Doc. Sige, So, paano ang po? gagamitin natin ay ang ating daliri. Apat na daliri? Hindi dulo, yung mismong daliri Yung natin, buong mga pads. daliri, yung apat? Okay. So, ang area na kakapain natin Ay, is gusto ko under makita your to. collarbone. Ayan. Yung hanggang sa ilalim ng Paano suso. klaseng pagkapapo, Doc? Ganyan? I mean, ididiin mo, imamassage mo? Parang massage actually. Kasi pag ganun-ganoon, Oo, wala ka ngayon talagang makakapa. sumali pala yun. Malalampasan mo, hindi mo mapapansin kapag may bukol. Okay, okay. So talagang kailangan salat. Kailangan po para kayo nagpapahid Yes. ng cream, parang ganyan. Yes. So ilalagay nyo po yung apat yung mga daliri doon po sa may collarbone, ay sa may baba ng Sa collarbone. ilalim ng collarbone, Oo, hanggang ilalim. kilikili at saka dito sa ilalim ng... Sa ibabaw, sa gilid, hanggang kilikili pala. Hanggang kilikili. Hanggang ilalim ng kilikili. Yes, kasi ang suso natin, hindi lang nasa harap, hanggang kilikili siya. Yun yung normal na ng suso natin, hulma. Hindi siya So, pati bilog dito lang. sa ilalim ganun din? Yes. Okay. Anong klaseng bukol yung parang mga seeds, ganun ang peg? Or paano pa po ba? Ang goal naman kasi ng monthly self-breast exam is kikilalanin mo yung sarili mong suso. Pag kilala mo yung suso mo, Galing. teka, wala ito nung napapako Dati. last month. So, ito yung magiging senyales mo para pumunta at galing. magpa-check up sa doktor. Hindi kasi naman pwedeng kada buwan pupunta ka sa doktor para lang magpakapa. Totoo naman, diba? totoo naman. So, at least once a year para sa check-up. In short, para sinasabi ni Doc, i-master po ninyo ang pag-aalaga po ng inyong dibdib. Kasi nga tama siya. Kung halimbawa today or nitong month na to, nung sinalat mo ang inyong dibdib, wala naman kayong nakapang Yes. kahit ano. Tapos yung mga sumunod na buwan, parang meron kayo, parang hindi ganito dati. Diba? Parang hindi ganito dati. Kailangan nyo nang magpa-check agad-agad. Yes. Yun. Tapos, walang tama o maling paraan ng pagsalat. Okay. Basta importante na salat mo yung buong area. Kung gusto mo paikot, pataas, baba, or palabas, okay lang. Basta na-cover mo yung buong area ng suso. Basta hanggang dito sa may kilikili, Yes. kasali po yan. Dito sa may area ng kilikili. Huwag mong kakalimutan, pipisilin yung utong, check mo kung may kumakata sa nipple. Wow! Pati yun po kasali. Yes. Pag may mga discharge. Yes. Nako, basta pag may mga kakaibang, hindi po yung lagi yung nangyayari sa inyo nung nag-start, nung bata-bata pa kayo, may mga pagbabago. Ibig sabihin po, may something na kailangan yung pumunta na sa doktor at magpakonsulta sa eksperto. Ako, I would recommend magsimula na magsalat ng suso. Basta nagsimula na magkasuso. Lalo na pag nagsimula. Hindi magka-menstruation. Kasi pag yung mga little ones natin, ang ating dalagita, di ba? Nagsisimula na silang magkaroon Tsaka ng suso. ngayon din, Dok, para mga bata pa lang nagkakaroon na ng suso. Ayan. So, basta pag nag-start na, Magsalat na. Umpisahan nyo na. At least pagdating nyo ng matanda, eksperto na kayo. At masishare nyo na rin sa inyong mga anak pagdating ng araw. Ayan, okay. Pag nakahiga po, di ba, itong ipinakita natin ay patayo, no? Nakatayo ka. Yes. Pag nakahiga, paano naman po yung sinasabi nyo parang Same mas better? lang din. Ang difference lang is tataas mo yung arm mo. Itataas para yung mas arm? makakapa mo siya. At ilalagay mo dito sa may bandang lieg.
Oo. Tapos? So, ang reason kasi, kaya dalawa yung posisyon natin. Pag nakatayo ka or nakaupo, mas bagsak yung suso natin, mas madali mo makakapa yung taas. Sa taas, okay. Pag nakahiga naman, nakaganito ka, mas makakapa mo yung ilalim. Ilalim. Ay, gawin nyo na pareho. Hindi mo maiwasan kasi hindi naman natin alam kung sino ang pwedeng magkaroon ng breast cancer. Pero pwede natin pababa ang risk factors na meron ka para magkaroon ka ng breast cancer. Paano natin mapapababa yun? Siyempre, healthy living, healthy lifestyle. Tapos, yun nga, maagang pag-agap sa mga simptomas ng breast cancer. Correct. Nasa lahi po ba ang pagkakaroon ng breast cancer? Yes, around 10 to 20%. Pero majority kasi ng breast cancer sa Pilipinas ay yung tinatawag natin sporadic or yung nagkataon lamang. May ganun pala. Okay. Yes. Paano at gaano katagal ang gamutan po ng breast cancer or depende po yan? Depende yan. Kung ma-pick up natin yung pasyente ng maagang stage ng breast cancer, yung walang bukol pa, yung binanggit ko na mapipick up lang sa mammogram, 100% cure siya. Di ba? Tapos, Kaya huwag operasyon kayong lang. matakot. Operasyon lang, hindi mo na kailangan dumaan ng chemotherapy. Yes, Wala ka ng ibang dadaan ng medyo intensive na gamutan. Yun. So the earlier na makuha natin yung cancer, less yung treatment na pagdaraanan ng pasyente. Early detection po talaga ang sagot. Kung nagtatanong kayo kung ano yung gamot, yun po yun. Pag-aalaga ng sarili, magsalat po ng inyong dibdib buwan-buwan at early detection, yun po ang perfect na panlaban dyan. Doc, ito naman po, marami po kasing nalilito. May ipakikita po kaming imahe sa inyo. Susubukan ko po itong sagutin ng tama. Then lilinawin nyo po kung ito po ba ay tumpak o palpak. Ayan. Okay, Unang-unang message. Pwedeng magka-cancer kapag palaging nakasuot ng maling sukat ng bra, lalo na yung may mga underwire sa kanilang bra. Tama po ba? Tumpak o palpak? Ang alam ko, tumpak. Palpak ba? Palpak. Sapagkat ang ating mga bra, damit lang yan, pang-suporta sa ating mga suso. So wala tong ginagawa para mag-cause ng cancer sa ating Nothing. suso. Walang kinalaman. Susunod, eto. Kapag madalas tamaan ng dibdib, magkakaroon daw ng bukol na cancerous. Yan, naniniwala ako, hindi totoo yan. Yan, palpak! Oo, bakit, Doc? Minsan, pag natamaan yung suso natin, dun lang natin sisimulang kapain yung suso. Ala. So dun mo lang mapapansin, meron palang bukol. So hindi po, walang katotohanan po yun. Susunod, Doc, ang paggamit ng aluminum-based deodorants and antiperspirants ay nagiging sanhi ng cancer. Tumpak o palpak? Alam ko hindi rin. Yan, palpak! Para lang din tong pangpahid sa ating balat, no? So ang ginagawa lang naman ng aluminum ay pinaplug niya yung pores para hindi ka pagpawisan. Pero hindi ito nanunuot papaloob sa ating katawan at magkukos ng cancer. Yes. And yan po ay napag-aralan na po nila, 'di ba? Base Yes. sa pag-aaral po itong mga binibigay sa atin dito ay base na po ito sa pag-aaral. Hindi yung mga pabida-bida lang. Mema, Doc. Kaya kayo, huwag kayong basa ng lahat ng basa kayo, pero mag-research din at Yes. kumonsulta sa eksperto. Hindi lahat ng nakikita natin totoo at Tama. nababasa. Eto, Doc, may kinalaman ang pagkain sa pagkakaroon ng breast cancer. Ako, tumpak. Pagkain. Yes! Bakit? Kapag marami tayong kinakain na unhealthy food, syempre, nagigain tayo ng weight. May tinamaan. Sige, okay lang, Doc. Okay lang yun, Doc. Yung pag nag-gain kasi tayo ng weight, syempre we have more fats in our body. Tama Ang katawan natin napakagaling gumawa ng hormones. Alam mo ba kayang gumawa ng female hormones ng katawan natin mula sa ating fats? Okay. So, yung delikado rin yun. Kumbaga may added hormone exposure ka pa dahil dun sa added fats mo. Correct. Ayan, naku! Ang dami namin natutunan today! Maraming salamat! O, diba? O, alam nyo na ngayon. Sana nalista nyo yun. Tsaka i-save nyo na to. Yung episode na to doon sa ating mga kababayan ngayon, mapababae man, lalaki man, napakaganda ng mga napag-usapan natin ngayong umaga para po yan sa inyo, para po sa inyong kaligtasan, at para malaman nyo kung ano nga ba yung nangyayari sa inyong katawan. Doc, maraming salamat. Maraming salamat Ayan, din sa meron po kami, pag-imbita. meron po kami sa inyong
Parigalo mula po sa Miniso. Tandaan, mahalaga ang regular na pagpapascreen at pagiging maingat sa kalusugan ng ating dibdib. Again, kumonsulta po tayo sa eksperto. Hi! Sumama mo! Mga Kanet 25. This is Love a New Verbo. For more love, Tunipet, and Arafang updates, just click the subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and Net25 Entertainment Facebook. See ya. I love ya.